Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, maganda ang ating gising, mga Capricornians. So, eto na, hindi na kayo huli. Okay, so last time may nag-comment na, ang tagal ng reading ng Capricorn. Okay, so eto na, Capricornians, alamin natin dito sa video na to ang mga kapalaran ninyo na nag-aantay para sa buwan ng Mayo. Okay, mensahe, gabay, at kapalaran. Okay, now paalala lang, Capricornians, hindi po ito magre-resonate because this is a general reading. Okay? Now, for those of you cross-watchers, thank you so much. God bless you sa patuloy na panunood, no, pagsusubaybay. Ayan, kahit hindi niyo zodiac signs, natutuwa ako na nanonood pa rin kayo. And for those of you na, alam mo, may napipick up ako dito na mga interesadong maging tarot reader. And for some of you, I think yan ang reason kung bakit lagi kayo nanonood. You want to learn how to read tarot. And makakaasa kayo na tuturuan ko kayo dito. Okay? The way I'm going to explain, I will tell you, ayan yan, para alam nyo din. So hopefully, marami-rami na tayong mga tarot readers on YouTube, mga Filipino. Okay? Ayan. So, Capricornians, let's start with your reading. Messages from your spirit guides and angels for the month of May 2024. So, this is your monthly reading, no? Ayan, monthly reading, general. Ayan, messages for our Capricornians. Capricorn, you have a mystic. Okay? Sabi dito, keep charging ahead and don't take no for an answer. Expect miraculous solutions to appear. May miraglong mangyayari sa buhay ninyo, Capricornians. Yung mga imposibleng hindi mangyari, yung sa tingin ninyo ay napaka-imposibleng mangyari, there's a big chance na may miracle kayong maaasahan na mangyayari this month. Month of May. Wow! Beautiful. Ang ganda. Okay, so keep charging ahead. Don't stop. Keep moving forward. Huwag kang tumigil. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ayan. And don't take no for an answer. Don't settle. Huwag kang pumayag. Kumbaga, maging porsigido tayo sa buhay. Alright? Yan ang isa sa mga susi para maging successful tayo sa buhay. Porsigido. Okay? Because marami ang gustong, example, maraming gustong maging doktor, maraming gustong maging seaman, maraming gustong maging mayaman, but yung mga tao lang na porsigido sa buhay, sila yung mga successful, yung malakas ang loob na pumunta sa ibang bansa, ibang bansa, makikipagsapalaran, kumbaga. Okay? Ayan. Okay, huwag ko nang habain yung explanation. Let's move on. Kasi alam nyo naman yan. Kasi nakikita ko, karamihan sa inyo nanonood dito are middle age, nasa 40 plus, 30 pataas. So, matured na tayo mag-isip about dyan. Okay? You have spend more time outdoors. Okay, sabi ni Archangel Michael, you're supposedly prayer na dapat niyong sabihin for this situation is thank you for motivating me to spend more time outdoors and for helping me relax and enjoy connecting with nature. I feel like Archangel Michael is going to guide you this month na huwag masyadong, well, you know what, it's summer kaya hindi advisable na magbilad sa araw. I feel like what Archangel Michael is trying to say is Capricorn, if may time kayo or malapit kayo sa puno, kagaya sa akin, dito sa bakuran namin may puno kami. Okay, chance natin na to do some grounding. Alam mo yung grounding? You touch the tree, you spend more time in nature, nagaground natin yung energy. Nakaka-relax, nakakawala ng stress, natatanggal yung stress, nakakaalis sa mga pinoproblema, and you know that. Alam nyo yan, Capricorn, right? Alam nyo yung sinasabi ko na paminsan-minsan, kasi pag nasa loob lang tayo ng bahay lagi na nakakulong, lalong-lalo na doon sa mga matatanda, kailangan ninyo ng preskong hangin, and dun sa mga katulong na laging nasa loob ng
kwarto nila nagkukulong. Siguro para hindi kayo para wala kang masyadong iniisip na hindi maganda, mag-ano kayo, umupo sa ilalim ng puno, magbasa ng libro sa ilalim ng puno. There's something about you must spend more time in nature this May. Okay, sa buwan ng Mayo. Ayan. Pumasyal, not really advisable pag sobrang mainit kasi syempre, iwasan nating ma-heat stroke, right? Okay. Next, you have Capricorn. For the month of May, you have asked for your needs to be met. Okay? God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. Okay? Nasa sa inyo daw, Capricornians. Kung gusto mong, let's humble ourselves, no? When we pray, nagpapakumbaba tayo. Praying is an act of humility. Humility means pagpakumbaba. Pakumbaba tayo in the presence of God and we ask for help. Don't be afraid to ask help. Okay? Ayan, tutulungan lang daw kayo ni angels kung tatawagin nyo siya. So, your angels and si God is urging you to ask for help. Okay. Nandyan lang naman sila. Ikaw lang ang inaantay kung kailan mo sila babanggitin. Kailan ka magsusurrender. Kailan ka, ganun eh. Wala tayong magagawa. Hindi tayo mga Diyos. Wala tayong kakayahan. Wala tayong tao lang tayo. Tao lang tayo. So, hindi tayo immortal. So, we have no right na mag-Diyos-Diyosan na, our ego. Kasi in the end, there's something about Capricornians, yung iba sa inyo, matagal nang hindi tinatawag si Jesus, hindi na nagsisimba, hindi na nagdadasal. Yung iba sa inyo hindi lahat. Meron na naman siyang defensive. This is a general. Wala akong binanggit na pangalan. Na ikaw, Maria, Jesus, or sino yung mga Crisostomo, Ibarra, ikaw, sinasabi ni God na hindi ka wala akong sinabi. So, wag kayong defensive. Ayan. So, it doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. So, it doesn't matter kung paano ka hingi ng tulong, no? Like, pupunta kang simbahan, magsindi, or kahit nasa loob lang ng bahay, sa loob ng kwarto nyo. There's something about a situation in your life, Capricorn, for the month of May, na pag nasa point of desperation tayo with regards to love, relationships, career, work, or business. Just pray. Ipagdasal mo, ipasa Diyos mo. And for those of you na namumblema sa, mga enemies natin, mga kapitbahay natin na hindi natin nakakasundo, mostly mga ganun eh. Typical sa Filipino, as in lahat, kahit saan sa Amerika, mga kapitbahay natin, hindi talaga natin makakasundo. 90%, okay, bihira lang yung swerte ka kung mabait, makakasundo mo yung kapitbahay mo. But most of the time, hindi natin nakakasundo ang kapitbahay. So there's something about, ipagdasal nyo na lang ang sitwasyon. Okay? Na napakabigat. Alright, what else? Next, you have life review. See? Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. So, there's really something about a situation for the month of May na kailangan ma-heal. Ano ba yung situation? It could be na yung iba sa inyo may problema sa family. Nag-away kayo ng
hindi niyo makasundo ang mga biyenan ninyo, hindi niyo makasundo ang mga anak mo, naglayas ang anak mo, nagrebelde, nag-away kayo ng kapatid mo, hindi na kayo nag-uusap. There's something about a situation that needs healing. Ka-workmates mo, partner mo, asawa mo, kaibigan mo. I feel like we have to make an assessment, life review, kung ano ba talaga ang nangyari. Posible ba na ikaw ang nagkamali? Alam mo, karamihan sa mga tao, mahirap tanggapin yung pagkakamali. Because of ego. As we grow older, tumataas ang ego natin. Kumpara sa bata, yung mga bata, pag, marunong silang mag-sorry. Although hindi nila nasasabi, pero alam nyo, kunya nag-away sila ngayon. Tapos mamaya, okay na sila. Very pure ang ano ng mga bata because they're very innocent. Innocent sila. Mag-away lang sila sa pagkain, sa laro, and then may umiyak, and then aamuin na isa, oh, sorry na, oh, sa'yo na to. Pero yung mga tao, aabot ng ilang years, months, hindi pa rin tinatanggap yung like pagkakamali, like hindi pa rin iniimikan yung mga kapatid nila na nag-away lang sa pera, yung mga anak na hindi pa nila pinapatawad, and yung mga anak dyan na yung mga meron kayong hinanakit sa mga magulang ninyo. Huwag niyong antayin na dumating yung araw na mawala na sila sa mundo at hindi mo na masabi yung sorry. Sorry, Papa. Sorry, Mama. Huwag mong antayin na sa burol ka na maghingi ng sorry. Hindi na niya yan maririnig. Although, sa spiritual realm, makikita ka niya, pero iba pa rin. Ikaw ang magdudusa. Actually, hindi sila. Ikaw kasi you want to be heard. Gusto mong marinig nila na humingi ka ng sorry. And dala mo yun habang buhay ka dito sa earth. Well, ikaw maapektuhan emotionally. Makakonsensya ka. Kaya if ever may mga conflicts na nangyayari, pag may time pa, kung matagal na yan, may due date na. Kumbaga, last year pa yung awayan, alitan, pagtatampuhan. I really do, napipick up ako dito na kailangan talaga mag-reach out na kayo sa buwan ng Mayo and mag-usap na kayo. Mag-usap na kayo kasi bago pa mahuli ang lahat, karamihan ang nangyayari is pag sa bangkay na doon na umiiyak, diba? Humingi ng sorry. Hopefully, hindi yan mangyayari sa inyo, no? There's something about that message na na-pick up ko. Alright, what else? Nakakasad, but anyway. And then, kung ikaw is maging nanay ka na at maging parents ka na naman ulit, mararanasan mo yan sa mga anak mo, ipaparanas sa mga anak mo yung mga nagawa mong pagkakamali sa magulang mo na hindi mo na correct or naitama. Totoo yan. That is how spiritual lessons are paano ang proseso ng mga ganyan. Okay? Ganun yun. Ganun Ganun ang ng Diyos Okay? You have give us your cares. Okay, dear God and Angel Raphael, I'm willing to release any fears. Please allow me to let go so that you can fully guide me in this journey. Let go of any fears. Let go of any insecurities. Let go of any doubts. Let go of any anger, any resentment, any mga mabibigat na problema. I-let go mo na yan. I-let go mo na. Hayaan mo na. Wag mo nang pasan-pasan ng mga hinanakit dyan. Okay? Mga pagsisisi, ano pa ba? Mga hinanakit ninyo sa kapwa ninyo. Anak ninyo ba? Asawa nyo ba? Kasi, past is past. Mag-focus na ngayon. And then, be prepared for the future. Ihanda natin. Ayun matatanda na sila.
Okay, matatanda na. There's really some about your perhaps your grandparents, your parents, or pagtanda ninyo. For some of you, maybe you're longing to speak with your children, to speak with yung iba sa inyo, slight, hindi lahat makaka-resonate. There's something about a situation here kung saan araw-araw yung iniisip, gabi-gabi, yung iniisip, inaanala na, mababago pa ba ang relationship ko sa mga anak ko, sa mga kamag-anak ko na dati-dati masaya kami, nag-uusap kami, ngayon parang hindi na kami nag-iimikan, nagbablock na sa Facebook. There's something about that. And I think the angels are going to help you resolve that conflict, misunderstandings. Ay, di ba? Napakabigat ng energy. Let's release. Release all the negativity. Okay? Spirit guides and angels, what else for Capricorn? Mensahe yan. Okay, messages for the month of May. Eto naman, kapalaran. Punta na tayo sa kapalaran. Ano nag-aantay? With regards to health, career, business, and relationships. Okay, you have, teamwork sa work. Let's see. You have isolation, Eight of Swords. You have the Sun though, Sun. You have the Eight of Cups. See, it's time to move on. You have the Knight of Swords. You have the Eight of Wands. Okay, you have the Queen of Swords. Three of Cups. Ace of Cups. And the Hangman. Knight of Swords. Take action. Take action. It's time for you to take action right now. Capricorn. Okay? I think a lot of you Capricorns, there is this paglalakbay na nakikita ko with regards to business, career. Some of you are planning to, this could be domestic or international travel where pagdating sa career and business, kailangan yung magbiyahe. Pumunta ng ibang bansa para makipag-collaborate. Yung iba sa inyo makakatanggap ng offer of collaboration, offer na magsanib puwersa tayo. Uy, let's mag-business tayo. Makisosyo tayo. Magsosyo tayo sa negosyo. There's also something about that. Okay, what else? Capricorn. May nakikita akong celebration. Yeah. There's a lot of celebration, happiness, success, victory for the month of May. O at least, diba, may kasayahan, may kaginhawaan, may blessings na matutupad yung iba sa inyo. And ikakatutuwa ninyo yan. And also, Capricorn, huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon ninyo sa buwan ng May, okay? Tignan mabuti yung sitwasyon. Tignan sa iba't ibang anggulo with the Hangman and the Knight of Swords. Kasi ang Knight of Swords, the fastest knight in the tarot deck. Hindi yan hindi nag-iisip. Sugod lang, sugod. Very impulsive po ang Knight of Swords energy. So, don't be in this impulsive energy kung saan, like, gusto kong bumili ngayon. Bumili ng lupa, mag-start ng negosyo, and then hindi mo alam paano mag-start, hindi ka ready. Mamaya niyan, magkakaproblema kayo later on. So, there's something about a message here, gabay, na huwag magpadalos-dalos sa mga decision ninyo. Okay? Like, posible din sa relationship. Okay, iba-block mo siya. Okay? Nagalit ka kasi there's maybe siguro may misunderstanding sa communication and then blinak mo siya. Hindi mo alam yung person mo may plano palang bigyan ka ng pera or like bigyan ka ng gift. So, paano na? Imbes na maka-receive ka ng gift, di wala na. There's something about that, okay? And what else? Like, bibili ka ngayon, okay, nakita mo sa Shopee or Lazada or like, I don't know, na parang there's urge dahil sa impulsiveness mo na gustong bumili agad ngayon na,
And then kinabukasan, nagulat ka kasi nag-sale ng 50% discount. O, di ba? So kung siguro inantay mo yung bukas, siguro hindi ka nagpadala ng bugso ng damdamin mo, okay, siguro naka-avail ka ng 50% discount. There's something about that, okay? So don't rush into any action with regards to any decision na gagawin ninyo for the month of May. For some of you, you are disappointed with a new love. For some of you na sa mga nakatanggap na mga offers, proposal, there is this, you are unemotionally dissatisfied or you will feel uh, yung iba sa inyo madidisappoint, madidismaya sa new relationship na pumasok. Okay? Yung mga nasa new phase pa lang, nag-start pa lang yung relationship, makaka-feel kayo ng abandonment. Okay? There is this parang feeling na andun yung pagmamahal, pero there is this energy na parang maybe it's time to let go kasi marang hindi ako mahal ng person ko. There is this energy na parang hindi kayo masaya kasi perhaps ino-offer mo lahat pero hindi sinuklian yung pagmamahal ninyo na binigay niyo sa person ninyo. There is this also this energy. Okay. Yung iba sa inyo tinakbuhan o tatakbuhan ng person. Mag-ingat Capricorn kasi may nakikita ako dito ng iba sa inyo if mabubuntis kayo, lalo na pag babae, there is this energy na parang posible na makakaranas kayo ng ano, yung bang hindi ka masaya. Siguro kasi yung pagbubuntis wala sa plano and then yun yung rason kung bakit kayo mag-aaway ng partner ninyo. Mag-iiba ang trato sa'yo. Pagdating ng anak, there's something about that. Kaya naman nag-uumpisa once na mayroon na kayong anak, lumalabas na mga ugali ng partner natin. Diba? Di mo malalaman kung mahal ka ba niya talaga, seryoso ba talaga siya sa'yo, or, yeah, for some of you, may nakikita din ako na pagkikita with friends, community, socializing. Mag-ingat sa mga sasabihin ninyo sa mga friends ninyo. Capricorn, mag-ingat sa mga friends ninyo because I feel like meron ditong makakatagpo kayo or meron kayong makakausap na friend na matalas ang dila. Like, masasaktan kayo sa sasabihin niya about sa'yo for the month of May. Okay, huwag masyadong mag-isip-isip ng negative. Okay, for the month of May. Some of you are feeling struck, parang hindi makakilos. But I feel like you have the clarity to resolve the situation. You actually have an idea kung paano makaalis sa sitwasyon na napakahirap. So, take action. Okay? Take action. Kaya nyo yan. Okay? Kaya nyo yan. Huwag kayo magpadala sa mga takot, depression. Okay? Kung gusto nyo pumunta ng ibang bansa, go for it. Huwag kayong matakot. Huwag kayong pangunahan ng takot. Okay? Kung may gusto kayong gawin, I think some of you na-trauma na, no? Na-trauma na sa mga investment scams, sa mga offers, na-trauma na kayo. For some of you, na-trauma din na kayo sa mga relationship. Hindi na kayo naniniwala. Whether, for some of you, and your relationship coming in, parang wala sa focus ninyo, Capricorn. Ayan. Alright, so Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, yan po ang yung gabay, mensahe, at kapalaran for the month of May. Let me know if nag-resonate sa inyo. And don't forget to like and subscribe. I'll see you on next week para sa mga bonus reading. After the monthly reading, magsisimula ako ng mga bonus reading sa Aries and then from Aries to Pisces. So,
Ayan po. Huwag po kayong aalis kasi meron po akong mga i-flex na mga items, okay? Sa mga interesado diyang bumili. Punta lang kayo dito sa Ladybug PH. Ayan, i-flex ko lang yung Facebook page ko. Okay, madaming nagtatanong, paano ba mag-order, Ma'am Angel? Paano po bumili sa mga items mo? Okay, punta lang kayo dito sa Ladybug PH. Ayan, Ladybug PH po. Okay, and then mag-message kayo. May mga prayers po ako dito. O may legit check ako ha. Sa na mga, kasi madami nagme-message, Ma'am, legit po ba kayo? Baka, kasi takot na po akong ma-scam. And I understand, na? Ayan, may mga legit, nagpapa-legit check ako dyan. Okay, marami nag-comment. And thank you sa mga nag-comment. Thank you po. Meron tayong mga available na Latin prayers, 100 each lang. Okay, sa mga gustong maging successful sa buhay, pumili lang kayo from 1 to 15 prayers. Kung lahat gusto nyong bilhin, it's 1,500 pesos. Ayan, dito yung mga information na ano sa featured, naka-pin yan sa pinakataas. Okay? Ayan. So, ayan. Huwag po kayong aalis kasi meron pa akong mga i-flex na items. So, ingat po and God bless. Maraming salamat. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only 299. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay? Pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay? Mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong one full necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay? One full, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos. May libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong Green Aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung Green Aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng Green Aventurine necklace. This is only 300 pesos kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life.
Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbebenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So, ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299. Ngayon, isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So, for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay? This is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH. Ayan mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets. Ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay? Lakas makasosyal to mga madam. For only 300 pesos each. Ayan. Paunahan po sa pagbayad. Okay. Message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan. Okay. Because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay. Magiging bestseller ko ata to. Okay. So ayan. Huwag na kayong pahuli. Okay. Message na kayo.